upang manguna sa malulubos ng sala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras na panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakariya sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Pumili siya ng sulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano ba't naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang bagay na ito? Pinakaisip-isip ito ng lahat na nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magiging ano kaya ang batang ito? Ito po ang mga katanungan ng mga taong nakasaksi sa misteryo na naging dahilan sa pagsilang na ang forerunner or naghanda sa pagdating ni Jesucristo na si Juan Bautista. Kaya naman po umuulan, talagang pinaparamdam talaga nakapistahan ni Juan Bautista. Hindi ko alam nakaranas ko kaya basa ngayon. So kung hindi basa sa pagbato ng ulan ng tubig, at least nabasa tayo sa ulan. Okay? Pero ganun pa man, ito po talaga ang ikang simbolo sa kapistahan ng isa sa pinakadakila na image ng Catholic Church, si Juan Bautista. Mga kapatid, pagnilayan po natin ang buhay ng ating mga patron na sina San Pedro at San Pablo sa pamamagitan ng kapistahan ngayon sa gabi ito. Ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni Juan Bautista. At dahil nga po nakapagtanong ang mga tao, ano kaya mangyayari sa bata
Kaya pagnilayan po natin yung misyon ni Juan Bautista. At ang tatlong misyon ni Juan Bautista ay masasalamin din po natin sa ating mga patron. At ito po yung panawagan sa atin. Okay? So, tatlo ang tutuhugin natin. Pagnilayan ang misyon ni Juan Bautista, at paano natin makita iyon at nakikita sa ating patron o mga patron. Pangatlo, ito po yung hamon sa atin. Ito rin po kasi gagawin natin. So, allow me to use Latin words. Okay. Magaling naman kayo sa Latin, di ba? Para lalatiguhin ka namin. Okay? Kasi medyo maganda si pakinggan. Okay? So, unang misyon ni Juan Bautista is servire. Sabi mo nga, servire. Servire. Ano ibig sabihin noon? Yan. To serve. Diba? Sabi ko lang, galing-galing ninyo eh. Nagkukunuanin pa kayo. Servire. Serve. Okay? Ito po ang naging misyon ni Juan Bautista. Remember, sinabi niya na maski ako, hindi ako karapat-dapat, no? Na magtali sa kanya. Okay? Ano ba tawag doon? Sandalias. Okay? Magtali na kanya sandalias. Okay? So, sino sinasabi niya? Si Jesus. Could you imagine? Si Jesus na nagsasabi, I'm here to serve and not to be served. Ibig sabihin nun, servant si Jesus. Kung si Juan Bautista, sinabi niya, hindi ako karapat-dapat na magtali. Okay? Ang sandalias ni Jesus. Kung si Jesus ay servant, therefore, mas mababa pa siya sa servant. Right? He is the servant of all servants. Okay? Yan ang servire. Okay? Kaya naman, hindi nakakapagtaka na talagang dakil ang kapistahan ni Juan Bautista. Kagaya ng pagsilang ni Jesus. Okay? December 25. Ito naman, June 24, pagsilang niya. Sapagkat, yun talagang dapat ang ating buhay, ang ating mission to serve. Mga kapatid, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Isa lamang ang kadahilanan. Magsilbi. Okay? Kung ano man kayo, kung ano man meron sa inyo, kung ano man ang biyaya na pinagkakalog sa inyo, there's only one reason. Okay? To serve. Kaya naman, wag natin ipagkakait ito. Okay? At ang ating dalawang patron na si San Pedro, San Pablo, nakitaan natin sila ng pagsisilbi. Okay? So, ayan. Okay? So, si San Pedro, okay? Pinagsilbihan niya si Jesus for 3 years. At pinagsilbihan niya din bilang leader ng mga apostoles ni Jesus. Okay? At ganyan din si San Pablo. Okay? Kahit naman siya ay nasa kulungan, pinagsisilbihan pa rin niya. Okay? So bago siya makulong, ang dami niyang nilibot ng mga komunidad. At kahit nakakulong na, pinagsisilbihan niya pa rin. Okay? Sa pamamagitan ng pagsusulat. At ito po ang halos laman ng ating Biblia ay yung mga sulat ni San Pablo. Kaya, to serve. Kaya mga kapatid, sana yun din po ang hamon po sa atin. Okay? Kaya napakaganda po, no? Na nandito po tayo sa luminaryo para magnilay-nilay. Na hindi lang tayo paupo-upo. Okay? Nag-isilbi po tayo. In one way or another, okay? Ang role natin at ang dahilan kung bakit tayo biniyaan ng Diyos, it's because we are tasked to serve. To serve. I'm just wondering, no? Ang mga pare, may kapangyarihan
na ang tinapay maging katawan. Okay? Pero, wala sa mga pare na mag-offer ng misa para sa kanila. How I wish na pwede ko i-bless ang sarili ko. Okay? Okay? I-bless ko sarili ko. Okay? Pero walang ganon. Ang pare, i-bless ang ibang tao, hindi ang sarili. How I wish may kapangyarihan ang pare magpatawad ng kasalanan. Pero never sa isang pare na pwede niyang patawarin ang kanyang sarili. Pinapatawad na kita, Padre Fernando, yung mga kasalanan. Walang ganon. Because the powers given by God is meant for others. Okay? Meant for others. And that is the value of service. Kaya naman, napakagandang patilayan nyo. Okay? So, pangalawa, ano po yung mission ni Juan Bautista is Audire. Audire. Which means, wala na talaga, no? Dito na talaga. Dito na, nag-freeze ang utak natin. 7:03. 7:03, nag-freeze ang utak natin. Okay? Audire, ibig sabihin nun, to listen. To listen. Yan. Okay? Audio. Audire. Okay? So, listen. Kaya hindi po nakakapagtaka. Ang sabi po sa Ebanghelyo, tumira siya saan? Sa ilang. Sa disyerto. Okay? Disyerto. Sa disyerto, tahimik. Ano papakinggan mo doon? Mapapakinggan mo sa katahimikan ang iyong puso. Sa katahimikan ng iyong puso, doon nangungusap sino? Ang Diyos. Hindi nakakapagtaka nung dumating na si Jesus. Anong sabi ni Juan Bautista? He is the Lamb of God. Siya ang kordero ng Diyos na ating hinihintay. Di ba? Yan ang epekto. Yan ang epekto sa pakikinig niya sa presensya ng Diyos. Okay? At ganoon din po. Okay? Dahil nga, for 3 years, nakinig si San Pedro, okay, sa paanan ni Jesus bilang disipulo. At kaya naman, lahat ng kanyang ginagawa ay produkto ito ng pakikinig. Produkto ito ng reflection. Okay? Kaya naman, ang ating simbahan or the Catholic Church is not only sola scriptura. Ibig sabihin nun, only the Bible, no. Meron buti tinatawag ng magisterium. Meron sola scriptura, sola traditionis or tradition, meron din magisterium. Ibig sabihin ng magisterium, ito po. Okay, ito yung mga insights, reflections ng mga apostoles, ng mga obispo, okay, ng mga theologians. Okay? Sapagkat ito yung bunga ng pakikinig. Okay? Kasi, ang dami nag-i-interpret ng Bible kung ano-ano na lang. Okay? Pero, sa pakikinig, anong mensahe ng Diyos? Atin, pero doon nagpakita, okay? Apparition. The risen Lord to St. Paul. Okay? Pinakinggan niya. Okay? Na siya at ang simbahan ay isa. At could you imagine, pupunta rin si San Pablo sa mga apostoles. Marahil nga nagpakwento si San Pablo sa mga apostoles. Kwento niyo naman yung encounter niyo kay Lord. Yan. Kaya naman, hindi nakapagtaka na ibigay niya ang kanyang buhay sa pananampalataya at pag-promote sa Panginoong Jesucristo. Ito'y produkto ng pagkikinig. Mga kapatid, malalaman mo talaga kung tama ang iyong pinakinggan. Kung kagaya ni San Juan Bautista,
ang ipopromote mo ay si Jesus, hindi kung sino-sino. Okay? Kung pinopromote mo ang sarili mo, ang tawag dyan, self-congratulation. Okay? Pero, ang gusto ng Panginoon ay self-sacrifice. Ayan. So, pangatlo at panghuli, pangatlong misyon ni Juan Bautista ay renovare. Renovare. Ibig sabihin to renew. Renew. Kaya diba sabi ni Juan Bautista, okay, the kingdom of God is at hand. Okay? Magbago na. Hindi na nakapagtaka na maraming pumila sa Kanya because that is baptism of repentance. Sa pagbabago ay mayroong repentance, pag-isisi ng kasalanan. Yan. Yan ang naging misyon ni Juan Bautista. At din po ang naging gawain ng ating mga patron. No? Ang pagbabago. Obvious naman po, ang ating dalawang patron ay nabago dahil sa awa ni Kristo. Nabago ang dalawa dahil sa tiwala na ibinigay ni Kristo sa kanila. Nabago sila sapagkat sila'y nagkaroon ng inspiration ng Banal na Espiritu. At sana ganoon din po tayo. Okay? May pagbabago. Okay? Renewal. So, ibig sabihin ng renewal na talagang pag mali, itama. Okay? Huwag natin i-justify yung mga mali. Nowadays kasi, no? Ewan ko lang kung sinasabi nyo, yung sinasabi, white lies. Pati pag isinumali, may kulay na rin eh. Okay, bakit? Para to justify, okay? Na yung kasalanan ko naman, white lies naman yun eh. Yan. Tapos, yan. So, sana, kung mali, okay? Tama ay tama. So, huwag na po natin i-justify yung mali para maging tama. Okay? So, yan mga kapatid, ang tatlong naging misyon ni Juan Bautista, to serve, to listen, and to renew. At naisabuhay din po yan ng ating mga patron ni San Pedro, San Pablo. At sana po, bilang mga followers ng ating patron, makita ito sa ating buhay. To serve, to listen, and to renew. Amen.